So mga paps, may isi-share lang ako sa inyo. May na-discover lang kasi ako dito sa brake namin, sa brake drum namin. Ito, ramdam ko na yung pinaka parang ano niya, yung parang meron ng kamot na kakaiba, yung parang may umbok na. So ayan siya. So kung mahahawakan ng actual yan, mararamdaman niyo yung pinaka parang nagkakaroon siya ng umbok. Ayan ramdam na ramdam ko na eh. Sa kabilang kabilang brake drum din, ayan, ramdam ko na rin. Mas ramdam ko dito. Tapos noon, nararamdaman ko na sunod-sunod na kasi, sunod-sunod na yung ingay. Na kapag nagpepreno ako, nakakarinig ako ng parang squeaking, parang yung tumitili na ingay. Parang ganon, gumaganon, parang nagaganon siya na tunog kapag nagpepreno ako. So, ang gagawin ko rito, ipapa-reface ko muna. Okay, so kaka-canvas pa ako kung saan pwede magpa-reface nito. Nasa machine shop na ako. Ayan. Butas yun. So, ayun yung kamot. So, ganito mga paps, iniwan ko muna yung pinaka brake drum dun sa machine shop. So, bali mamaya babalikan ko yun. Dalawa yung brake drum na pinamachine shop ko. So, ang nagastos ko, around 900. So 450 kada 450 isang brake drum. So dalawa na yung machine shop ko. Ngayon nung chinek nila, kinapalang nila muna kinapa nila. Naramdaman nila na may mga yung parang guhit-guhit na. Yung parang hindi na pantay yung brake drum niya, hindi na smooth. Sayang hindi ko mapapakita sa video kung paano nila gagawin kasi babalikan ko na lang mamaya. Kapag balik ko noon, malamang na yun, tapos na yun. Pero makikita nyo mamaya pag nakuha ko, makinis na siya kumpara dun sa kanina na yung parang nakumbok tapos parang may kanal-kanal. Parang ganun ang dating niya, parang hindi pantay, parang paalon. So babalikan ko kayo mamaya mga paps kapag nakuha ko na yung brake drum. Okay? So ganito, nakuha ko na yung pinaka brake drum ko. Ito siya. Ngayon, hindi ko na na-videohan kasi binalikan ko na lang yung brake drum. Pero nakausap ko yung reface nito. Ang sabi niya sa akin, ang binawas niya raw ay 0.5. So 0.5 lang yung binawas niya rito. Sabi niya malaki pa naman daw. Ayan siya mga paps. Kung actual yung mahahawakan yan, smooth na yan. Yan, smooth na yan. Okay? So, ganun din sa kabila. Ayan. 0.5 din yung binawas niya. Ayan. So, okay na to mga paps. Ngayon ang gagawin ko, bago ko ikabit yan, lilinisin ko muna to. Bubugasan ko to ng brake cleaner bago ko salpak ulit. Okay? Ayan. So okay mga paps, ayan, nakabit ko na. So yan, nakabit ko na yan. Isa, nakabit ko na rin. So ang gagawin ko ngayon, ito test drive ko na ito mga paps. So ayan mga paps, na test drive ko na. So wala akong masabi. Bali, ang nangyari, yung preno niya mas responsive na siya at saka wala na yung tipong parang tumitili kapag nagpepreno ako. Yung tumitili, yung gumaganon, parang nag-i-squeak na kakaiba, nawala na. So bali yung tunog na yon, akala mo nanggagaling sa harap, hindi pala nanggagaling sa likod. Masasuggest ko mga paps, kung mangyari yung gantong problema sa inyo, i-check nyo rin yung yung brake drum nyo sa likod. Tignan nyo baka mamaya tawag rito,
hindi na siya pantay-pantay. Kumbaga parang may mga kanal na siya o may mga ano na siya, yung parang kamot. I-double check nyo yun mga paps. So ito wala akong masabi, okay na yung sasakyan namin. Ang hirap kasing ipaliwanag sa video kung hindi nyo makakapa ng ng aktwal. Imagine niyo yung yung hinahawakan nyo hindi na smooth. Imagine niyo yung hinahawakan nyo parang may mga, alam mo yun, yung mga parang thread. Pero may mga thread siya. Ganun yung pakiramdam. Yung thread niya ay tipong hindi pantay-pantay, parang paalon-alon. Ang hirap i-explain sa video. Pero kung actual yung mahahawakan yan mga babs, maiintindihan niyo yung sitwasyon nung loob ng brake drum. So paano mga babs, sana itong video na to nakatulong to in case na magkaroon kayo ng katulad na problema ng gaya ng sa akin. Confirm yung maigi kung saan nanggagaling ang tunog kasi medyo mahirap talaga i-track to. Kala nyo sa unahan, yung pala sa likod. Kapag na-pinpoint nyo na sa likod, i-confirm nyo mga paps, i-double check nyo yung brake shoes at saka brake drum. So paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng ganitong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.